Hi guys! So, tong video na to is para dun sa mga gustong matuto ng quantum leap sa current reality nila to future reality. So, bago natin yung pag-usapan, hi, I'm Daisy Mailom at 5 years and counting na akong Law of Attraction and Personal Development Advocate sa Pilipinas. So, lahat ng i-share ko sa inyo is napatunayan ko na siya sa life ko and it really works 100%. Nasa sa inyo na lang sa application ng makikinig kung mag-work or hindi. So, kung papanoorin mo itong content na to at tatapusin mo hanggang dulo, then, at susundin mo yung sasabihin ko, then may mangyayaring maganda sa life mo. Anyway, so paano nga ba mag-quantum leap? No? Ito ay inaano kasi ng mga neuroscientist at pinag-uusapan din to sa quantum physics. No? Kaya nga, ang tinatawag is quantum leap. So, from your current reality to your future reality. Alam mo yun sa mga multiplication table, yung exponential form, like 2 to the second power, 3 to the second power, 4 to the second power, ganyan. Familiar? So, gagawin din natin yan sa life mo. So, imagine your current reality right now, and jump natin siya to the second power. So, ang kagandahan dito, unlimited yung pwede kang mag-quantum leap. So, kapag na-accomplish mo na isang quantum leap na gusto mo, like times 2 of your current life, pwede pa. Na ganun, unlimited possibilities. But anyway, humahaba na yung introduction natin. So, itong share ko sa inyo is natutunan ko sa mentor ko na si Dr. Joe Dispenza at sa aking researches na ginawa throughout 5 years, like sa books and collective experiences. So anyway, bago ka mag-quantum leap, you have to become nothing to become everything. Yes, from nothing to everything. So it means you have to master detachment. So, madami kayong maririnig all about quantum leap, no, dito sa YouTube and everything. Pero, kung sisimplihan lang natin ang pag-uusapan, detachment yun. Sa lahat ng material things, sa tao, sa trabaho. So, meron kasi akong sinulat dito sa aking journal. Like, nung nagsisimula pa lang ako as an advocate, no. So, babasahin ko to sa inyo. When we become nobody, no one, no thing, nowhere, and in no time, we are taking our attention off all the distractions in our outer world that keep us from being present. So, in order for you to do quantum leap, kailangan maging nobody ka, maging no one ka, maging no thing, nowhere, and in no time. So, paano yun, Daisy? Ang daming eksena, di ba? Ang daming mga chika-chika. So, sa quantum physics kasi, may tinatawag na 3D reality at 5D reality. So, if we're using our senses, yung 5 senses natin, we are living in 3D reality. So, based upon logic. More on logical thinkers if you're living in 3D. So, ibig sabihin, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita, nahahawakan, naaamoy, natitikman, napapakinggan. Okay? So, hindi sa'yo totoo ang isang bagay kung hindi mo nagagamitan ng 5 senses. And mostly, hindi ko sinabing mostly ng mga tao ay ganun. Okay? Pero, if you pass awakening and enlightenment, hindi mo na masyadong yung 5 senses. Nasa 5D reality ka na. So, ito na yung pag-uusapan natin. Sa 5D reality kasi, walang concept ng time, walang eksena sa 5 senses kung hindi naka-activate yung 6th sense mo. So, 'di ba sa 3D reality, may pagkakakilanlan tayo like masyadong, yung differences, alam mo na yon sa income, ganyan, mataas ang tingin sa'yo pag sobrang yaman mo, pagka maganda ka, mayroong pretty privilege kapag gwapo ka, di ba? Alam mo yon yung parang sa looks,
pagka presentable ka, kagalang-galang ka, blah blah blah. So may ganon sa 3D. Pero sa 5D reality, walang ganon. Kahit anong itsura mo, hindi yun basihan. Ang basihan is energy. Okay? Basihan is aura, basihan is energy. So anyway, ba't ko to sinasabi? Para lang maintindihan yung concept ng quantum leap. So sa 5D reality, so walang concept ng time, wala ding concept na ano yung trabaho mo, lahat. Kumbaga, wala ka doon. Pure consciousness ka lang sa 5D. Okay? So, wala kang attachment sa material things and everything. Even in your job, even in your partner, even in your family, your pets, lahat ng bagay na pag-aari mo, wala sa 5D. Wala kang attachment. So, just you, ikaw lang. Sino ka? Kapag ka tinanggal mo yung lahat ng yan na nakakabit sa'yo. So, yun yung, di ba, quantum leap. You have to become nobody, no one, no thing, nowhere, and in no time. So, ibig sabihin dyan, you have to jump from 3D to 5D reality. So anyway, you have to master detachment. You have to, to feel and to have that ability to let go sa mga bagay na like sa past self mo, super tindi nung attachment mo doon. So ngayon, kung gusto mo baguhin yung buhay mo, dapat i-prioritize mo na i-let go mo na yan. So, ang ibig ko lang sabihin dito, mga Mariko, is kung gustong-gusto mong baguhin yung buhay mo, it's time. It's time na, acceptance and letting go of the past. And lahat ng masasakit na alaala, ano mo na yan. Girl, ganun mo na yan. So anyway, kapag nawalan ka na kasi ng attachment sa lahat ng bagay, magiging unstoppable ka. Magiging sobrang powerful mong type of person. Kasi imagine, wala kang attachment. So, kumbaga parang, hindi ka sabik na sabik, hindi ka uhaw na uhaw, hindi ka gigil na gigil makuha ang isang bagay. Kasi in your mind, nasa sayo na yun. In your mind, tapos na. So, yun yung ibig kong sabihin, yun yung pino-point out ko sa inyo. Kailangan hindi ka nag-give ng scarcity energy if you're doing a quantum leap. You have to move as if your success is certain. As if the universe is always working on your favor. So, kumbaga, kung sa ibang mga tao, sobrang tindi nung attachment nila sa mga bagay-bagay, sa'yo hindi. Kasi ibig sabihin sa'yo, normal lang na magkameron ka na mamahaling ganito, normal lang na may sasakyan ka, normal lang na nagpapabango ka ng ganitong kamamahal. Kumbaga, wala ka attachment. Parang, di ba, usually yung mga nanay natin, di ba, kapag ka may bisita, nilalabas lang nila yung magagandang plato kapag may bisita. So this time, di ba, parang may attachment sila doon sa material things na magagandang plato. So papakain lang nila yon pag may okasyon at kapag may bisita. Pero in this sense, doon sa pinag-usapan natin ngayon, yung magandang plato na yon, normal na sa'yo, kinakainan mo yun. So ganun yung logic. Normal na sa'yo, kaya detach ka doon, wala kang attachment. Hindi ka natatakot na masira siya kasi nga normal yun sa'yo. I mean, kaya mo siyang paltan anytime. Do you get the point? Kasi yung iba, takot na takot gamitin yung mga material things kasi nga masyado silang attached kasi baka maubos, baka masira agad, etc. Baka wala na silang pambili. So, nangyayari, mawawalan talaga ng pambili. So, pati sa trabaho, masyadong takot na mawalan ng trabaho kasi nga, ang sa isip is yung stability nila, yung pagiging stable. Natatakot pagka nawala yung work, wala ng security, 'di ba? Parang alam mo 'yon, yung tipong paano kakakain, paano magse-survive yung family mo. So parang ang nangyayari, natatali ka dun sa isang work. So yun yung naproprogram mo sa subconscious mind mo, masyado kang attached dun sa work na yon. Kaya kapag ka nawalan ka ng trabaho, hindi mo alam yung gagawin mo. So in order for you to do quantum leap, you have to detach from everything. You have to become nothing. So, kumbaga, tanggalin mo na yung basihan mo sa 5 senses.
Kasi pagka ganon, magiging powerful ka. Kasi the ability to see, kahit hindi mo nakikita ng mata mo, naniniwala ka na sa'yo yon, na nandyan na sa harap mo yung gusto mong manifestation as if nangyayari na siya sa reality and detach ka doon. As if nangyari na, as if nandun ka na sa sa future reality na yon dito sa present moment. Girl, hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Kasi more on logical thinkers nga yung iba. At yung pagiging like a high vibrational person is kasama din sa equation. Kasi kailangan mo siyang i-maintain yung ganong level of consciousness. Kasi once na mabilis kang ma-distract, hindi mangyayari yung quantum leap from your current reality to your future reality. Okay? So, yung quantum leap din, again, is hindi siya yung, tawag dito, incremental gains lang. So, ibig sabihin ng incremental gains is 10% lang, 5%. So, kuwari, yung current life mo, nag-upgrade ng 10%. Or nag-upgrade ng 5% or 20%, 30%. Hindi siya quantum leap. Kailangan exponential yung pagbabago. Like talagang times 2, times 3, times 4 ng current reality mo. Ganon yung quantum leap. Hindi incremental gains. Hindi mababang progress. So, tanggalin mo din dapat sa notion mo yung concept ng time at yung concept ng space, ng distance. Kasi, time is just an illusion if we're talking about the laws of the universe. And if we're talking about your manifestation, there's no such thing as time. So, in order for you to do quantum leap, in a short span of time, tanggalin mo yung notion na yon, detach ka din sa oras, detach ka sa space, sa dates, and everything. You just have to have that inner, inner feeling, no? Inner knowing din na kung ano yung gusto mo, nandyan na sa harapan mo, nangyayari na siya, and you lock your focus, your attention to it as if it's already happening in front of you. Hindi mo kailangan alamin kung paano. Kailangan mo lang alamin kung ano yung gusto mo. Kasi the moment na pinakaalaman mo ay paano, tapos na-pressure ka, paano gagawin, ganyan, di mo na mamalayan, tumakbo na yung panahon, na-stuck ka na sa loophole, kakaisip mo sa paano. Kasi pagka ganon, tendency, ang makikita mo yung mga butas kung paano ka mag-fail, kung paano hindi mangyayari. Kasi nga, nagbabase ka sa logical perspective. Do you get the point? Nagbabase ka sa 3D reality. So, kapag ka doon ka nagbase, iisipin mo, imposible yan sa short span of time. Paano yung magagawa? Never ko pa yung nagawa sa tanang buhay ko. Wala pang nakakagawang ganyan sa buong family namin. Wala pa akong nakikitang taong nakakagawa niyan. So kapag doon ka nagbase, logical thinker ka. Nakabase ka sa 3D reality, nakabase ka sa 5 senses. But the moment you detach from that thinking, that perception, inisip mo as if it's already done. It's already happening. Hindi mo na problemahin pa kung paano siya mangyari, dahil ang pinaka-isipin mo, ano ba yung gusto mo? Sobrang specific dapat. That kind of life na gusto mo and everything. Like, super specific. At huwag kang mag-play ng small. Huwag mo tignan yung sarili mo na small ka lang. Hindi yan quantum leap kung ang tingin mo sa sarili mo ay maliit ka. Quantum leap. So, ibig sabihin, big movement in a short span of time. Hindi mo na kailangan mag-antay ng taon, ng dekada para mangyari sa'yo. And that's the best part. Hindi mo na kailangan mag-antay ng sobrang tagal kasi in short span of time, kaya mong gawin. Okay? So, bago yun mangyari, detachment, and then
You have to be so specific on what you really want to do in your life. And then, you have to feel, you have to act as if it's already done. As if your success is certain. Huwag mo isipin kung paano, isipin mo kung ano yung gusto mo. And then, fourth, take inspired action. Alignment doon sa gusto mo. So, you have to think from the goal, not to the goal. So, backwards ka ngayon. Hindi pa ganon. Gets mo? Kasi pagka paganan ang atake mo, magiging logical thinker ka. Masyado mapag-iisipan kung paano mangyayari. Eh, si universe na ngayon magko-conspire, magugulat ka na lang. Kakaisip mo ng kakaisip, kaka-feel mo ng kaka-feel as if it's already done. Madaming mangyayari sa reality mo. May mga mamimit kang tao, blah, 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 no, correspond doon sa manifestation mo. Tutulungan ka, ganito, ganyan, etc., etc., etc. Inspired action, and then you have to be grateful all the time. And, appreciation, those are small things. The attitude of gratitude, it's one of the most powerful frequencies of all time. So, you have to be grateful if you're still on that same frequency na parang naiinip ka, parang tagal na tagal ka sa manifestation, di ibig sabihin, hindi pa nagsisink in sa subconscious mind mo na as if it's already happening. So, you're still living from the past. You're still living from scarcity. At ayaw natin yon mangyari. Okay? So, kailangan disiplina talaga sa thoughts, sa energy, sa actions, and sa vibrations and everything. Disiplina. And be intentional. This time, unahin mo yung buhay mo, unahin mo yung sarili mo. In this way, makakatulong ka sa ibang tao kapag nagkaroon na ng changes sa life mo. Hindi kasi maganda yung tulong ka ng tulong sa iba, pero ikaw nalulunod ka na din pala. So, unahin mo yung sarili mo, baguhin mo talaga yung buhay mo. At pag nangyari yun, lahat ng yun, madali nang tumulong sa iba. Okay? So, focus ka muna, magkaroon ng quantum leap sa life mo. At, because kapag naging positive ka, kasi yung frequency mo naging mataas, naging high vibrational ka, mahahawa yung mga taong nakapaligid sa'yo. At pare-parehas na kayo magka-quantum leap. Like, mahahawaan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. May inspired sila sa'yo kapag nakita nila yung resulta na nangyari sa life mo. But anyway, thank you so much for watching. I hope may natutunan ka dito sa content na to. I-follow mo na rin ako dito sa YouTube or mag-comment kayo kung ano nga ba yung gusto nyo pag-usapan sa next content. Yun lang. Thank you so much for watching. See you on the next one.